Si Jerome ay isang taong pangkaraniwan lamang, pero may isang tagpo sa kanyang buhay noong kabataan niya na hindi niya malilimutan. Subalit hindi niya tiyak kung ito ba ay totoo o likha lamang ng imahinasyon. Tubong binggit itong si Jerome. May lahi siyang igorot, ngunit ang kanyang itsura ay nakakapanghalina, lalo na ng mga kababaihan. Matangkad, maputi at pormado ang katawan. Sa edad na 21, taon-taon ay kasali si Jerome sa Panagbenga Festival. Nakasuot ng katutubong kasuotan habang sumasayaw sa kalsada, kasama ang iilan pang kalahok. Marami naman ang nagpapakuha sa kanya ng litrato, lalo na pag mga dayuhan. Kotang-kota ka na naman sa mga litrato, Jerome. Sa'yo lahat hatak ng mga tao eh. Iba talaga kapag perpekto ang muka. Grabe ka naman. Ikaw din ah. Marami din nagpapapicture sa'yo. Pero maiba nga pala ako, Jerome. Nakita ko kanina si Giselle panay tingin sa'yo. Naku, mukhang mahal ka pa niya. Hoy, ikaw Wilson ah. Pigilan mo ko. Matagal na kaming wala saka nananahimik na yung tao. Hindi eh. Iba talaga yung mga titig niya sa'yo, insan. Lalo na sa may puwitan mo. Hoy Wilson, pwede ba? Huwag kang bastos. Lalo na kasuotan pa ng lahi natin. Mas mabuti pa na magbihis na tayo. Sorry po. Sige, tara na. Si Wilson ay pinsan ni Jerome. Magkaedad lamang sila at malapit sa isa't isa. May itsura din naman itong si Wilson. Kaso lahat na lang yata ng babae ay sinusyota, kaya laging nauuwi sa hiwalayan at wala nang naniniwala sa kanya, lalo na ang mga nakakakilalang babae. Habang nagbibihis ang dalawa sa kwarto, ay natanong ni Wilson kung magbabakasyon ba sila sa darating na Mayo. Umiling naman dito si Jerome at nagwikang mananatili lang siguro sa bahay nila. Gusto ko sana magbakasyon malapit sa dagat. Nabibilang lang yata ang mga panahong nakaapak ako ng dagat, insan. Nako, wag na. Baka umitim ka pa. Ang isipin mo kung makakagraduate ka ba. Sigurado na akong makakatuntong ng stage at makakatanggap ng diploma. Kaya nga mas dapat regaluhan natin ang mga sarili ng masarap na bakasyon. Sa paglabas nila ng kwarto, ay dumiretso na sila sa may kusina at kumain ng pananghalian. Patuloy pa rin si Wilson sa pagbanggit ng bakasyon hanggang sa sumagi naman sa isipan ni Jerome ang bahay ng kanyang lolo na nasa Pangasinan. Hindi na muna niya ito sinabi kay Wilson dahil nais niyang alamin muna kung pwede pa ba itong puntahan. Kinagabihan, kinausap ni Jerome ang kanyang ina na si Aling Elsa tungkol sa kanyang lolo Timyong. Ayon sa kanyang ina, kahit matagal nang wala ang matanda, ay maayos pa naman daw ang bahay dahil may nag-aalaga naman dito at wala pang kongretong desisyon silang magkakapatid kung ibebenta ba ang bahay at magkano naman. Sinabi naman dito ni Jerome kung pwede ba niyang puntahan ang bahay. Noong una ay nag-aalangan ang kanyang ina. Pero ipinaliwanag ni Jerome na hindi na siya bata at makailang beses din naman siyang nakapunta na doon. Ngunit may ibang sadya talaga itong si Jerome kung bakit nais na magpunta sa Pangasinan. Ang pangyayaring matagal nang gumugulo sa kanyang isipan at umaasa siya na sa muling pagbabalik sa bahay ng kanyang lolo Timyong ay magkakaroon siya ng kasagutan. Sumapit na ang araw ng graduation, ang pagtatapos ng napakahabang labanan para sa edukasyon. Sa wakas ay natapos na ang isang kabanata ng kanilang buhay. Umiral na naman ang imahinasyon ni Jerome para naman sa darating na kinabukasan.
haharap na siya sa tunay na hamon ng buhay. Maghahanap ng trabaho, papasok sa pag-aasawa, bubuo ng pamilya, mag-aalaga ng mga anak at magiging kapaki-pakinabang sa lipunan. Nagtapos naman sina Jerome at Wilson ng education. Pero iba ang plano ni Wilson dahil balak niya na doon sa abroad magtuturo. Jerome, minsan, doon na tayo sa ibang bansa. Tiyak marami tayong mabibingwit na magaganda doon. Lalo ka na. Tsaka mas malaki ang sahod kumpara dito. At isa pa, iba ang datingan, di ba? Kapag nasa ibang bansa. Astig. Yan ang problema natin eh. Imbis magiging guro tayo sa kapwa natin Pilipino, ibang lahi naman ang gusto mong turuan. Wow naman. Saludo ako sa'yo, insan. Grabe ka. Pogi ka nga, butas naman ang bulsa mo. Mag-isip ka nga. Maging practical tayo. Basta ako, Yoko. Dito lang ako sa Benguet. Ay nako, insan, ewan ko sa'yo. Di ka pa ba nagsasawa sa mga bundok na araw-araw nating nakikita? Siya nga pala. Pupunta rin ako ng Pangasinan eh. Doon sa bahay ni Lolo Timyong. Ano? Sasama ka ba? Pangasinan? Di ba may dagat doon? Oo, meron doon. Sa pupunta natin. Oh, anong nangyari, insan? Akala ko ba ayaw mong magbakasyon? Inaawa kasi ako sa'yo eh. Tsaka ang kulit mo. Kaya ito, isasama na kita. Ay sus, ang sabihin mo, hindi mo lang ako matiis. Malamang, para na kasi kitang kapatid eh. Pero, please lang magpakabait ka dun, Wilson. Opo, Manong. Gabi naman bago ang kanilang biyahe, ay ibinigay na ni Aling Elsa ang address ng lugar ng lolo niya. Habang tinititigan ni Jerome ang papel kung saan nakasulat ang address, ay pilit niyang inalala ang mga panahon na naroroon siya sa bahay ng kanyang lolo. 10 taon na rin kasi nung huli siyang nagbakasyon sa Pangasinan. Kinabukasan ng hapon ay dumating na nga ang magpinsan sa bahay ni Temyong. Isang luma ngunit napakalaking bahay. Ang unang palapag ay gawa naman sa simento at ang pangalawa ay sa kahoy. Pero napakaganda at halatang napangalagaan talaga ng gusto. Oh, Mang Badong, kamusta po? Naalala niyo po ba ako? Abay, sino ka nga ba? Ano ba ang kailangan mo, iyo? Ako po si Jerome, anak ni Mama Elsa. Apo ko ni Lolo Timyong. Jerome, teka lang. Ikaw na ba yan, Jerome? Di ba ikaw yung nakabasag ng napakalaking figurin sa bahay? Nako, ang laki mo na pala. Ibang-iba na ang itsura mo. Sige, halika, tuloy kayo. Opo, ako nga po yun. Nga pala, si Wilson po pala, pinsan ko. Magandang hapon po, Mang Badong. First time ko po dito. Talaga? Nako, ay hindi ka magsisisi. Dahil malapit lang dito ang dagat. Tsaka maraming tao dito. Mukha nga po. Pero tiyak naman na mag-i-enjoy kami rito ni pinsan. Ah, kayo na ang bahala kung saan kayo tutuloy. Maraming kwarto dyan. Kailangan kong bumili para sa hapunan ninyo. Ano bang gusto ninyong ulam? Ito po ang pera, Mang Badong. Kayo na po ang bala kung anong bibilin nyo. Hindi naman po kami maselan eh. Habang nag-aayos ang dalawa ng mga gamit ay hindi maiwasan ni Wilson ang humanga sa lugar. Si Jerome naman ay inalala ang bawat sulok ng bahay ng kanyang lolo. Ang ibaba ng bahay ay merong 2 kwarto, malaking sala, malawak na kusina at hapagkainan na may pang-12 upo ang mesa. Sa itaas naman ito ay merong 4 na kwarto at napapagitnaan ang isang mahabang pasilyo. Doon sila tumuloy sa itaas. Nang makita ni Wilson ang mahabang pasilyo, ay napalunok ito at nakaramdam ng takot. Kahit maliwanag pa, pero tila
Kakaiba naman talaga ang pakiramdam kapag nasa isang mahabang pasilyo ka. Lalo pa at luma na ang bahay. Teka lang, bakit mo dito nilagay ang mga gamit mo? Gusto kong sabihin na may 6 na kwarto sa bahay na to, Wilson ha. Hindi lang dito. Insa naman, di ba sweet naman tayo? Baka pwedeng tabi na lang tayo. Siguro takot ka. Ganon? Talaga lang ha. Nasaan na yung astig na pinsan ko? Huwag kang ano dyan. Basta dito lang ako, tabi tayo. O sige na. Basta wag kang manggugulo ha. Si Mang Badong naman bilang caretaker ng bahay ay umuuwi tuwing gabi. May sarili din kasing pamilya ito. Matapos makapagluto ay sinabihan niya si Jerome na sila na ang bahala sa bahay at sa ibang gawain. Sa pag-alis ng matanda ay naghapunan na ang dalawa. Bago naman sila bumaba ay binuksan ni Wilson ang lahat ng ilaw na nasa pasilyo. Bali 4 na bombilya din iyon. Matapos ang hapunan ay dumiretso ng sala si Wilson at kinalikot ang telebisyon habang si Jerome ay nagligpit ng pinagkainan at naghugas ng pinggan. Maya-maya pa, napansin niya na nalilibang na si Wilson sa pinapanood. Kaya naman umakyat muna si Jerome at nagtungo doon sa may terasa, doon sa ikalawang palapag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tinitigan ang railing ng terasa. Hinding-hindi makakalimutan ni Jerome ang isang tagpo na nakita niya 10 taon na ang nakalipas. Isang gabi, habang naglalaro si Jerome sa may pinto ng terasa, ay nakita niya ang kanyang lolo Temyong na dumapo sa railings. Napakabanayad ng galaw na animoy pusa. Pati ang porma ng katawan ay talagang masasabing may kakaiba dito. Naglakad pa ito ng bahagya sa railing gamit ang mga paa at mga kamay bago naman tuluyang bumaba. Hanggang sa nakita ni Temyong si Jerome na nakatulala at nakatingin sa kanya. Dito nilapitan niya ang bata at sinabing wag maingay. Naglalaro lamang daw sila at niyaya pa niya si Jerome na pumunta sa sala upang doon ituloy ang paglalaro. Sa mga taon na lumilipas, naging malinaw kay Jerome na hindi sila naglalaro ng kanyang lolo sa gabing yon. Labis din ang kanyang pagtataka kung saan galing ang matanda bago tuluyang dumapo sa terasa. Tanging bubong lang ng bahay ang meron doon. Sa muling pagsilay ni Jerome sa may terasa, tandang-tanda niya pa ang ginawa ng kanyang lolo. Lumapit naman siya sa railings at tumingala. Walang puno kundi tanging bubong lang ang mataas na bahagi doon. At alam niya na hindi siya nananaginip sa panahong iyon. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Jerome na baka isang aswang ang kanyang lolo. Sinipat niya ang buong paligid. Wala namang kakaiba. Ilang minuto pa siyang nanatili doon at pumasok na sa kwarto. Samantala, napansin ni Wilson na kanina pa siya sa sala at mukhang tinulugan na siya ni Jerome. Pinatay niya ang telebisyon, isinara ang mga bintana at pinto, at umakyat na sa itaas. Bago pa man niya binuksan ang pinto, ay napalingon siya sa pasilyo. Tanging 2 ilaw na lamang ang nakasindi. Inisip niya naman na baka pinatay ni Jerome ang ibang ilaw. Nakita niya ang pinsan na nakahiga pero hindi pa naman ito tulog. Lampshade lang ang ilaw sa loob ng kwarto. Tumabi na si Wilson kay Jerome at dito inunat ang katawan. Jerome, bakit mo pala pinatay ang ibang ilaw sa pasilyo? Madilim na tuloy sa bandang dulo. Ano? Hindi ko naman ginawa yun ah. Ganun ba? Siguro baka si Mang Badong.
Pero hindi naman siya umakyat kanina bago umalis. Sino ang pumatay ng ilaw? Ewan ko sa'yo. Tinatakot mo na naman ang sarili mo eh. Insan, totoo. Ako mismo nagbukas sa mga ilaw. Pero ngayon, nakapatay na. Naku ka, baka naman multo ni Lolong gumawa. Kaya dapat matulog ka na. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Insan. Upang matahimik si Wilson, ay bumangon si Jerome at muling binuksan ang mga ilaw sa pasilyo. Nakatingin si Wilson sa may pinto habang nakabalot ng kumot ang katawan. Naging maayos naman ang unang gabi ng magpinsan sa bahay ni Lolo Timyong. Mataas na ang araw ng magising itong si Wilson. Wala na si Jerome sa kanyang tabi. Nagunat ito ng katawan at bumangon. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya sa tagiliran mata niya na may pusang naglalakad sa pasilyo. Nilingon niya ito at tinitigan ang isang pusa na tahimik na naglalakad patungo sa dulong bahagi. Nagpatuloy sa pagbaba si Wilson at dumiretso na sa kusina kung saan naroroon si Mang Badong. Oy, Wilson! Halina at kumain ka na! Mang Badong, may pusa pala sa bahay. Alaga niyo po ba? Nakita ko doon sa pasilyo kanina. Pusa ba ika mo? Wala namang pusa dito. Ay nako, baka sa kapitbahay yon. Hayaan mo't aabugin ko mamaya. Matapos namang kumain ni Wilson, ay niyaya niya ang pinsan na magpunta sa dagat, subalit tumanggi naman dito si Jerome. May gagawin pa daw siya. Ayaw naman siyang payagan ni Jerome na magpunta mag-isa. Hanggang sa narinig ni Mang Badong ang dalawa at nagboluntaryo ito. Nasasamahan si Wilson. Matapos makapaghanda ng ilang gamit ay umusad na nga ang dalawa. Habang naiwan naman sa bahay si Jerome, nasa bakuran lamang ang binata. Nakaupo sa ilalim ng isang puno habang nakatingala sa itaas ng bahay. Iniisip pa rin niya ang nangyari noon. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsimulang pasukin ni Jerome isa-isa ng bawat silid ng bahay. Sa unang palapag ay wala namang kakaiba sa mga kwarto doon, hanggang sa nakapasok siya sa dulong kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Napagtanto niya na silid pala iyon ang kanyang lolo at lola, gawa nga sa mga larawan na nakapaloob dito. Sa hindi malamang dahilan ay tila may hinahanap si Jerome. Binuksan niya ang mga lagayan at aparador. May iilang alahas pa siyang nakita doon, pero hindi naman siya interesado dito. Napaupo siya sa gilid ng kama at habang nakatitig sa larawan ng kanyang lolo, ay para ba itong nangungusap sa kanya. Ilang saglit pa ay sinubukan naman niyang tingnan ang ilalim ng kama. Subalit malinis ito. Dito na lumabas ng kwarto si Jerome at nagtungo na sa kanyang kwarto. Doon siya naiga at iniisip pa rin ang kakaibang nakita niya noon. Tila gumugulo na sa isipan ni Jerome ang isang tagpo na isang dekada na ang nakalipas. Tumihaya naman siya. Dumapa at tumagilid na siya, pero hindi pa rin ito mapakali. Bumaba naman siya ng bahay at nanood na lamang ng telebisyon, hanggang sa may narinig siyang kumalabog sa likod bahay. Pinunta niya ito hanggang sa nakita niya ang isang pintuan na nakakandado. Kakaiba ang silid niyon dahil walang bintana. Marahil ay lumang bodega at hindi na ginagamit. Bumalik naman siya sa may sala at nakaidlip habang nanonood ng telebisyon. Lagpas 12:00 na ng tanghali nang bumalik naman sila Mang Badong at Wilson mula sa dagat. Ginising ni Wilson ang pinsan habang ang matanda
ay lumabas muna upang bumili ng lutong ulam. Nako, sana sumama ka. Ang ganda pala ng beach dito, insan. Alam mo, kapag yumaman ako, bibili ako ng lupa dito. Tapos gagawin kong beach resort. Ah, talaga? Akala ko ba mag-a-abroad ka? Oo, pero kapag mayaman ako, titigil na ako sa pagtuturo at magiging businessman ako. Ang taas ah. Ganyan pala epekto ng dagat sa'yo. Maligo ka na. Nanlalagkit ka na eh. Hindi pwedeng hindi ka magbanlaw matapos mong maligo sa dagat. Pagsapit ng hapon ay kinausap ni Jerome itong si Mang Badong tungkol naman sa kanyang lolo Temyong, pati na rin ang kwento ng bahay. Mang Badong, pwede ko bang itanong kung gaano ka nakatagal na naninilbihan dito? Ay nako, mahigit 2 dekada na iyo. Hindi ka pa isinisilang ay nandito na ako. Ganun ho ba? So ibig sabihin kilalang kilala mo ng mga matatanda dito? Abay, oo naman. Pero bakit mo na itanong? May gusto ka bang malaman? Ang katunayan yan, Mang Badong, konti lang kasi ang alam ko tungkol kay lolo. Maliit pa kasi ako nung nagagawi ako rito eh. Alam mo yung lolo Temyong mo ay napakabait na tao. Mapagkumbaba yun at marunong makisama sa lahat. Bukod po ba dun, ano pa po? Bakit ganyan ka nalang makausi sa iyo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? May dapat po ba akong malaman, Mang Badong? Ano yon? Magsalita ka na. Sa sandaling yon, ay inilahad na ni Jerome ang matagal na bumabagabag sa kanya tungkol naman sa kanyang lolo. Matapos marinig ni Badong, ay tumahimik ito. Tumayo at tumalikod. Tila may malalim na iniisip. Sa pamilyang ito, akala ko ay ako lang ang nakakaalam. Hindi mo man lubos na natuklasan. Pero nakita mo, Jerome. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Badong? Ang lolo Temyong mo ay isang antingero. Tangan niya ang mutya ng pusa. Noong kapanahunan niya, kingit sa kaalaman ng karamihan. May mga nilalang na nagkukubli sa likod ng dilim. Wala silang ibang hangarin, kundi ang mambiktima ng mga tao. Mga sanggol na hindi na isisilang, mga kabataan na ninakawan ng kinabukasan, at mga inosenteng pinaparusahan. Ang lolo mo ang tumutugis sa mga nilalang na yon. Medyo naguguluhan ako, Mang Badong eh. Ano po ba talagang nangyari sa kanya? Ang lahat ng bagay ay may katapat, iho. Maaaring malakas ka ngayon, pero darating din ang panahon na may makakatapat ka. Hindi siya nakaiwas sa sumpa ng isang mangkukulam. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Naroong kami sa dalampasigan. Masaya akong pinagsisilbihan sila. Pero napansin ko na hindi suot ni Temyong ang kwintas ng mutya. At ilang saglit lang ay bigla siyang bumagsak. Kitang-kita ko ang isang matandang babae na mabilis na tumalikod at umalis sa lugar. Hahabulin ko sana, pero pinigilan ako ni Temyong. Kwintas po ng mutya? Kung ganun, nasa na po yun, Mang Badong? Hindi ko alam, iyo. 3 araw na nakipaglaban ng lolo mo sa sumpa ng kulam. Pinilit ko siyang isuot ang kwintas, pero wala na daw pag-asa dahil nakakapit na sa kaluluwa niya ang sumpa ng kulam. Mang Badong, ano pong nangyari dun sa mangkukulam? Ewan ko, iyo. Hindi na rin muling nagpakita. Mukhang nagiganti lang iyong kay Temyong. Maiba nga pala ako, iyo. Papalubog na ang araw. Kailangan ko nang umuwi. Magkita na lamang tayo bukas. Sige, Mang Badong. Walang problema. Nga pala, maraming salamat po sa mga kwento nyo. Dahil sa nalaman ni Jerome, ay naging mas kuryoso pa ito. Lalong-lalo na ang bagay na tinatawag na mutya. Kahit papaano ay may konting ideya si Jerome sa mga bagay na anting-anting.
Hindi man siya lubos na naniniwala rito dati, tila ngayon ay nag-iba na ang kanyang pananaw tungkol sa mutya. Tiningnan niya ang katabing si Wilson. Napakahimbing ng pagkakatulog nito. Marahang bumangon si Jerome. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo naman sa kabilang kwarto sa may dulo. Sa muli ay pinasok niya ang kwarto ng kanyang lolo. May kakaibang lamig ng hangin ang nasa loob. Subalit hindi naman nagpatinag si Jerome sa kilabot na kanyang nararamdaman. Sa paglabas niya ng kwarto ay nakakita siya ng pusa na nakaupo naman sa dulo ng pasilyo. Nakatitig lang ito sa kanya. Nang lapitan niya ay bigla itong lumundag palabas ng bahay. Kitang-kita ni Jerome na mula sa ikalawang palapag ay nilundagan lang ito ng pusa at tumakbo sa likod bahay. Agad naman siyang bumaba ng bahay at sinundan ng pusa. Tumigil naman ang pusa sa nakakandadong pinto. Matapos nito ay naglakad ng dahan-dahan at lumundag sa pader papalabas ng lugar. Tinitigan ni Jerome ang pinto. Wala siyang ideya kung anong meron sa loob. Dito na siya kumuha ng bakal at sinira ang kandado. Kinapa niya ang gilid ng dingding hanggang sa napindot at bumukas naman ang ilaw. Maraming alikabok pero maayos naman ang mga nasa loob. Mga lumang gamit. Isang bodega nga ang kwarto na yon. Sa pag-iikot niya ay wala naman siyang nakitang kakaiba. Hanggang sa may lumabas na pusang itim mula naman sa ilalim ng maliit na mesa. Dito bahagyang napatras si Jerome dahil sa gulat. Naglakad ang pusa. Umupo naman sa may sahig at tumitig sa ilalim ng mesa. Tila may pinapahiwatig sa kanya. Nang kunin ni Jerome ang mesa, ay may nakausling maliit na tabla. Sa sahig nito na hugis parisukat. Walang kahirap-hirap na nabuksan ni Jerome at nakita niya na may maliit na kahon sa loob nito. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang kwintas na may palawit na gintong pangil at kuko. Maliliit lamang ito na animoy mula sa isang pusa. Nang lingunin ni Jerome ang itim na pusa ay wala na ito sa kanyang likuran. Muli niyang isinilid ang kwintas sa kahon at dito lumabas na ng bodega. Kinabukasan, habang sila ay nag-aalmusal, muli namang nagyaya si Wilson na magpunta sa dagat. Subalit, sa mga tingin ni Jerome kay Mang Badong, ay tila may ibig sabihin ito na agad namang nakuha ng matanda. Ano insan, babalik ako sa dagat. Sasama ka na ba? Sa susunod na lang ako. May gagawin pa ako eh. Anong gagawin? Bakit? May nagawa ka ba dito? Basta, wala lang ako sa mood. Mang Badong, sama tayo ulit. Mukhang hindi kita masasamahan ngayon, iho. Kasi ay may aasikasuin pa ako sa bahay. Ganun po ba? Sige po, ayos lang. Alam ko naman po ang pagpunta na doon. Makalipas ang ilang minuto, ay dito na nakaalis itong si Wilson. At dito na hinarap ni Jerome itong si Mang Badong. Mang Badong, may nakuha po kagabi sa may bodega. Doon po sa likod bahay. Anong bodega? Lalagyan iyon ng mga personal na gamit ng lolo mo. Pero ano bang nakuha mo doon kagabi? Ito po, isang kwintas. Teka, kwintas nga yan ni Temyong. Paano at bakit mo nakuha ito? Ito po ba yung mutya na sinasabi? Oo, iho. Ito ang nakaligtaang suotin ni Temyong na naging dahilan sa paglapit ng kulam sa kanya. Maaari po bang sa akin na lang ito? Nako, Diyos kong mahabagin, iho. Hindi mo alam ang bagay na yan. Hindi yan pala muti. Isa itong mutya. At ang bawat mutya
ay may nakaakibat na panganib at responsibilidad. Pwede ba, Mang Badong? Turuan niyo po ko kung paano ito gagamitin. Pasensya ka na, iho. Pero wala akong alam sa mga bagay na nais mong malaman. Oo, alam kong mutya yan. Pero hanggang doon lang. Tanging si Temyong lang ang may alam nito. Ganun po ba? Pero sige, salamat na lang po, Mang Badong. May karapatan ka naman siguro. Dahil pagmamayari yan ng iyong lolo. Pero alalahanin mo, iho. May kapangyarihan ang bagay na yan na pwedeng maging mabuti sa'yo o ikapapahamak mo. Kinagabihan, nang makatulog na si Wilson, ay lumabas ng kwarto si Jerome at nagtungo siya sa may terasa. Doon siya naupo sa may sahig habang sinisipat ang kwintas. Kung ito nga ang mutya, paano ko naman ito pagaganahin? Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik ito ng bodega. Naghanap siya ng kahit anong babasahin o libreta, pero wala siyang natagpuan. Dito lumabas siya ng bodega at muling bumalik sa terasa. Suot niya na ang kwintas habang binalikan niya ang eksaktong lugar kung saan niya nakita ang kanyang lolo dati. Hanggang sa nasipat niyang muli ang pusang itim na nasa bakuran at nakatingala sa kanya. Sa loob ng ilang segundo ay dahan-dahang lumaki ang imahe ng pusa. Umabot na ang laki nito mismo sa kanyang harapan. Dito napapatras na itong si Jerome. Tumitig ng malalim sa kanya ang napakalaking pusa. Tila ba nakulong si Jerome sa isang kawalan. Hanggang sa may hinigop na lakas ang nilalang sa kanya. Para bang kinukuha nito ang kanyang kaluluwa. Ilang saglit pa ay may enerhiyang lumabas mula naman sa pusa at sumanib ito sa lakas ni Jerome. Mabilis na humampas sa binata ang namuong lakas niya at ng pusa. Tumama ito sa kanyang dibdib. Napaluhod na ang binata habang mabilis na pumapasok sa kanyang sistema ang tila kakaibang enerhiya. Hoy, Insan Jerome. Bakit dito ka natulog sa teresa? Umaga na pala? Oo, mataas na nga ang araw oh. Akala ko kung saan ka nagpunta. Si Mang Badong naghahanap din sa'yo. Ganun ba? Pasensya na. Nakaidlip lang ako eh. Di ko na malaya nakatulog na pala ako. Nakaidlip? Mukhang ang sarap-sarap nga ng tulog mo eh. Dito tumayo na si Jerome at sumama sa kanyang pinsan para naman mag-almusal. Pero nasa isipan ng binata na hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Pero normal naman ang lahat. Nang makahanap ng tiempo, ay ibinahagi niya kay Badong ang naranasan kagabi. Nagulat naman ang matanda at hindi makapaniwala. Pero nagbigay pa rin ito ng babala at pag-iingat dahil hindi nila alam kung may dalang panganib ba ang nangyari. Sa araw na iyon ay sumama na si Jerome kay Wilson. Nakaupo lang si Jerome sa maliit na kubo sa may dalampasigan habang nagtatampisaw naman ang kasama nito. Naging malinaw na kay Jerome ang tagpong matagal nang bumabagabag sa kanya. Isang antingero ang kanyang lolo na may mutya ng pusa at ngayon hawak niya na ito. Ang tanong, kailan kaya lalabas ang pambihirang kakayahan ni Jerome? Matapos ang isang linggo ay oras na para magpaalam ang dalawa sa lugar. Mang Badong, maraming salamat sa serbisyo mo. Sa susunod na taon, babalik po ako dito. Ikaw lang ba? Siyempre ako din. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Dahil kahit sa maikling panahon, ay nagkaroon ng ingay ang bahay na ito. Naaalala ko tuloy noong buong pamilya pa sila dito. Teka lang, yung sombrero ko nga pala.
Kukunin ko lang po sa may taas. Mang Badong, yung tungkol sana dun sa mutya, pwedeng sa atin lang sana ito. Huwag kang mag-alala sa bagay na iyan, iyo. Pero mag-iingat ka at maghanap ka ng albularyo upang mas maliwanagan ka sa bagay na yan. Maraming salamat din sa iyo, Mang Badong. Sige po, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Sa mga lumipas na linggo, may mga gabing nananaginip si Jerome ng tungkol naman sa mga pusa. Merong mga masasama at may mabubuti. May tagpo rin na may isang pusa na kasinlaki ng tao at nakikipaglaban sa isang masamang nilalang. Sa panahong iyon ay wala pang naramdamang kakaiba itong si Jerome. Naisip nga niya na baka wala nang bisa ang mutya o di kaya kailangan muna niya itong orasyonan. Subalit walang alam si Jerome dito. Makalipas ang 2 buwan ay nagboluntaryo si Jerome na maging katuwang sa mga guro sa isang liblib na baryo sa lugar ng Cordillera. Wala pa kasi siyang lisensya bilang guro, kaya ito muna ang pagkakaabalahan niya. Hindi na rin halos sumasagi sa utak ng binata ang tungkol sa mutya. Upang makatipid ay doon na lang muna tumira si Jerome sa lumang bodega ng paaralan na nasa bundok pa, kahit papaano ay may kuryente naman. Sa mga nagdaang panahon ay hindi maiwasan na may mga taga-baryong kadalagahan na nagpapapansin itong si Jerome. Pero sa pagkakataong ito ay wala siyang balak na magkaroon ng nobya. Nais lamang niyang makatulong habang hinihintay ang exam niya sa pagkaguro. May isang dalaga na laging nakangiti kay Jerome kapag napapadaan ito sa may paaralan. Ngunit nang minsay nasa labas ng paaralan itong si Jerome ay nakita niya ang dalaga. Noong una ay nakangiti ito pero nang ilang metro na lang ang pagitan nila ay tumigil ang babae at biglang nag-iba ang mukha nito. Parang may galit at pangamba. At bumalik din ang dalaga at hindi na tumuloy. Napakamot ng ulo si Jerome sa reaksyon ng dalaga. At simula ng araw na iyon ay palagi nang nakasimangot sa kanya ang babae. Hindi naman niya ito binigyan pa ng pansin hanggang isang gabi. Napadilat si Jerome dahil may naglalakad sa bubong. Gawa ito sa yero, kaya naman nahahalata talaga ng binata. Marahan siyang bumangon at tahimik na lumabas ng kwarto, dala ang flashlight. Dahang-dahang umatras si Jerome habang iniilawan ang bubungan nila. At dito bumulaga sa kanya ang anyo ng isang nilalang na hindi mo mailalarawan. Tumama mismo ang ilaw sa pagmumuka ng nilalang na iyon. Sa wangis nito ay isang babae na may nakakatakot na muka at magulong buhok. Umangil ito habang dilat na dilat ang mga mata. Sa takot ni Jerome ay napatakbo siya papasok ng bahay. Sa mga sumunod na gabi ay pabalik-balik ang nilalang na nagiging bangungot na kay Jerome. Halos hindi na siya nakakatulog sa tindi ng takot. Habang siya ay nakaupo naman sa may sulok at nakapatong ang ulo sa tuhod, ay biglang sumagi sa kanyang utak ang imahe ng malaking pusa. Ang sandaling yon ay tila nagbigay ng lakas at tapang kay Jerome. Sa hindi malamang dahilan, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Kinuha niya ang patpat na nasa gilid. Tanging liwanag lang ng iilang bombilya sa paligid. Matapang na humarap si Jerome sa aswang na nasa bubungan. Humarap sa kanya ang aswang at panay angil. Binato naman ito ni Jerome ng patpat, ngunit nailaga naman ang aswang. Dito lumundag ang nilalang at ngayon ay nasa harapan na ito ng binata. Anong klaseng nilalang ka? Bakit mo ako ginugulo?
tanging pag-angin lang ang tugon dito ng aswang. Sa hindi may paliwanag ni Jerome ay may kakaibang enerhiyang gumapang sa kanyang sistema. Naging pantay ang laban. Para silang mga hangin at nagpalipat-lipat ng lugar habang naglalaban. Sa sandaling nagkalayo ang kanilang katawan, ay napansin ni Jerome na humaba ang kanyang mga kuko. Walang alam sa pakikipaglabang pisikal si Jerome, pero tila naging biyasa ito bigla. Nasa kalagitnaan man ang pagkagulat. Dapat siyang magwagi sa labanang iyon. Sa muling pagsugod dito ng aswang, ay kusang kumilos ang katawan ng binata. Sa isang iglap, ay tumarak ang kanyang mga kuko sa liig ng aswang. Kinuyom at hinugot ang laman. Napaluhod naman ang aswang habang hawak ang sariling liig na nagtatalsikan ang mga dugo. Matapos ang laban ay tila bumalik na sa ulirat itong si Jerome. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa katawan ng aswang na unti-unting nagiging abo. Napatakbo siya sa loob ng kwarto. Napailamo siya ng kanyang muka at nanginginig naman sa sobrang takot. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyayari. Pero mas malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan na nakikipaglaban siya sa isang aswang at natalo niya ito. Dahil sa nangyari ay nagpasya si Jerome na umalis sa lugar. Kinabukasan mismo ay nagpaalam siya sa kasamahang guro na babalik na siya ng bayan. Nagdahilan na lamang siya na hindi niya kaya pang mamuhay sa ganito kalayong lugar. Bilang voluntaryo ay wala nang nagawa pa ang guro kundi payagan ito. Ikalawang araw mula nang siya ay nakauwi sa kanilang bahay ay nakatanggap siya ng liham mula naman kay Mang Badong. Ayon sa matanda, kailangan niyang bumalik sa Pangasinan sa lalong madaling panahon. Subalit hindi niya sinabi sa liham ang dahilan. Pero ramdam naman dito ni Jerome na importante ang sadya nito. Sa muli ay nagpaalam si Jerome sa kanyang pamilya na babalik ito ng Pangasinan, pero sa pagkakataong ito ay hindi niya na isasama si Wilson. Ni hindi niya nga ipinaalam sa pinsan dahil alam niya na kukulitin lamang siya nito. Naglalakad pa lamang si Jerome sa malaking bahay ay natanaw niya na si Mang Badong na nasa labas ng bakuran. Tila nag-aabang sa kanya. Mang Badong, kamusta po kayo? Nag-abang pa talaga kayo sa labas, ha? Halika na sa loob, iho. Mabilis na kinuha ni Badong ang bag ni Jerome at tumingin sa paligid bago pumasok sa loob ng bahay. Kumain ka na muna, iho. Naganda na ako ng pagkain habang paparating ka pa. Gayunpaman, kumain na rin agad si Jerome dahil sa gutom. Batid niya na panay silip sa bintana si Mang Badong na tila may inaabangan nito. Matapos kumain ay seryosong nag-usap sa may sala ang dalawa. Mukhang mahalaga po ang sadya ninyo. Tamang-tama din pong pagdating ng liham dahil galing po ako sa bundok. Nagboluntaryo po ako bilang katulong ng mga guro. Pero alam nyo ba, Mang Badong, may isang pangyayari doon na hindi ko inakala na mararanasan ko. Nakaharap ko po ang isang aswang at sa pagkakataong iyon, gumana po ang mutya ni Lolo. Nanalo po ako sa labanan na yon, Manong. Totoo ba iyan, iho? Mabuti naman at nagawa mo. Kaya kita pinatawag dito. Dahil tila nagising ang mga nilalang mula noong nakuha mo ang mutya. Nagising? Ano pong ibig niyong sabihin? Gaya ng sinabi ko sa'yo, kaakibat ng mutya ang panganib at responsibilidad. Nandito na silang muli, iho. Sa matagal na panahong pananahimik ng mga nilalang, ay isa-isa na silang bumabangon.
Ilang gabi ko nang napapansin ang paglitaw ng mga aswang. Lumilipad sila iyo. Ginagawa nilang daanan ang baryong ito. May nababalitaan na rin ako sa kabilang ibayo na may mga nawawalang mga tao at mga alagang hayop. Ang labis na ikinatatakot ko. Baka sa baryong ito na sila aatake. Paano na lamang ang pamilya ko? Kaya pasensya ka na iyo at sa'yo ako humingi ng tulong. Naiintindihan ko naman kayo, Manong. Pero hindi ko pagamay ang kapangyarihan ng mutya eh. Noong unang laban ko, hindi ko inasahan na gumana ito. Ibig sabihin hindi ko ito makokontrol. Baka gagana lang yan kapag nasa panganib ka. Aaminin ko po, Manong. Kaya ako umalis sa bundok dahil nakaramdam ako ng takot. Pero ngayon na nandito na ako, dapat ko na yatang harapin ang bagay na pinasok ko naman talaga. Bago naman sumapit ang dilim, ay inilahad ni Badong kung saan niya madalas nakikita ang mga aswang. Doon ito sa ibabaw ng Niyogan, nasa mahigit 100 metro mula naman sa malaking bahay. Inabisuhan din ng matanda si Jerome tungkol sa mga pangontra ng aswang. Bago naman siya umuwi, ay ibinigay niya sa binata ang hinandang itak at matulis na bagakay. 6:00 pa lang ay naghapunan na si Jerome at matapos nito, umakyat siya sa terasa at tanaw niya mula doon ang malawak na Niyogan. Sa ganoong tanawin ay nakadama na ng takot itong si Jerome. Lo, sana gabayan ninyo ako. Hindi ko man kayo kilalang lubusan. Sana ipagtanggol niyo ulit ako, katulad sa nangyari doon sa may Cordillera. Matapos nito ay pumasok siya sa kwarto ng kanyang lolo Timyong. Pinagmasdan niya ang mga larawan nito kasama naman ang kanyang lola. Kakapiranggot lamang ang mga alaala niya sa mga matatanda, pero alam niya na mabubuting tao ang mga ito. Pagpatak ng 8:00 ng gabi ay naglatag na ng tela si Jerome sa may terasa. May inihanda din siyang kape sa gilid at doon niya inabangan kung may magpapakitang aswang ba sa ibabaw ng Niyogan. Nakapatay din ang mga ilaw sa bahaging yon. Tanging liwanag lang ng buwan ang masisilayan mo sa may Niyogan. Ilang oras pa ang lumipas, bandang 11:00 ng gabi, ay may nakita na si Jerome na 2 lumilipad. Mabagal lamang ang pagkumpas ng mga pakpak nito. Wangis ito ng tao na kulay uling ang balat. Dito na tumambad kay Jerome ang 2 aswang na dumadaan sa itaas ng Niyogan. Napatayo naman si Jerome at tinitigan ng maigi ang 2 nilalang. Hanggang sa lumagpas nito, muling napaupo sa may sahig si Jerome at labis itong kinilabutan. Paano ko lalabanan ang mga aswang na yon? Wika ni Jerome sa kanyang sarili habang tinitingnan ang mga daliri at palad. Kailangan niyang makuha ang atensyon ng mga nilalang. Makalipas ang ilang minuto, ay gumawa ng sulo si Jerome gamit naman ang mga patay na dahon ng niyog. Bitbit din ang itak at bagakay ay nagtungo ang binata sa Niyogan. Matyaga itong naghintay doon habang hawak ang mutya. Makalipas pa ang ilang oras, ay muli niyang natanaw na may 2 nilalang na paparating. Kita niya na ang mga paniking pakpak ng mga ito. Dito niya na sinindihan ang sulo. Napansin nga siya ng mga aswang. Dumapo naman ito sa itaas ng niyog at gumawa ito ng kakaibang ingay. Maya-maya pa ay bumulusok naman ang isa at agad niya naman itong sinalubong ng pagbato sa bagakay. Umiwas ang aswang ngunit natamaan ang hita nito, dahilan upang umangil ng malakas. Bago pa ito tuluyang bumagsak, ay sinalo ito ng kasama at inilipad papalayo. Walang nangyaring labanan sa gabing yun. Dito napasandal ang binata sa puno at mabilis na humihinga.
Alam niya na hindi iyon ang unang beses. Tumakas man ang mga nilalang na iyon, pero hindi iyon magiging balakid sa kanilang masasamang gawain. Mang Badong, nakaharap ko ng mga aswang agabi. Nadali ko yung isa, natamaan ko sa may hita. Pero hindi na sila lumaban sa akin, Manong eh. Diyos ko, iho. Buti at hindi ka natakot. Natakot po ako, Manong, pero kailangan kong gawin eh. Buo na ba sa sarili mo ang pagtanggap ng mutya? May alinlangan man ako, Manong, pero iba po ang pakiramdam ko kapag nakakarap ko ng mga aswang. Parang may pagnanais ako na tapusin ang kalaban sa kabila man ang takot kong nararamdaman. Normal lang iyan, iho. Tao ka kaya nakakaramdam ka ng takot. Ang mahalaga ay napaglalabanan mo ito. Ano na pala ang plano mo ngayon? Pipigilan kong dalawang yon, Manong, bago pa man sila makapaminsala ng malaki. Gumawa ulit ng sibat. Itong si Badong na gawa sa bagakay at inilatag ito sa may terasa. Naglagay din siya ng asin na nakasilid sa isang maliit na timba at mga sulo na gawa naman sa dahon ng niyog. Kung ano man ang pinaplano mo, iyo, sana makatulong ang mga bagay na ito. Mag-ingat ka sana. Maraming salamat po, Mang Badong. Ako na po ang bahala dito. Pagsapit ng dilim, muling nag-abang ang binata sa terasa ng bahay ng lolo Timyong niya. Sa pagkakataog ito, ay papalapitin niya na mismo sa bahay ang mga nilalang. Hanggang sa makita niya na may lumilipad na sa di kalayuan. Pumatong siya sa railing ng terasa at dito itinaas ang nakasinding sulok. Tila naghahamon ang binata na sugurin siya nito. Imbis na dumiretso sa niyogan ang mga aswang, ay bumaling ito ng direksyon papunta sa kanya. Napalunok ang binata at iwinagayway pa ang sulok. Habang papalapit na ang mga nilalang, ay may napansin siyang pusang itim na nakaupo naman sa kabilang bahagi ng railings. Matalim at mabigat ito kung tumingin. Kakampi ba kita? Sana tulungan mo ko. Hindi ko pa naramdaman ang mutya eh. Bumaba na ng railing si Jerome at pinulot ang sibat. Inihagis niya na ang sulo sa bakuran at binuksan ang ilaw. Nawala na rin ang pusa. Isang nakakakilabot na eksena ang tumambad kay Jerome. Mga wangis tao na ang iitim ng balat na may pakpak ng paniki. Umikinang din sa liwanag ng ilaw ang mga pangil na nakausli sa bibig ng mga ito. Dumiretso ang mga aswang sa bubong. Sa sandaling yon, ay naramdaman na ni Jerome ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Humaba na rin ang mga kuko niya at gumaan ang pakiramdam. Nag-iba na rin ang galaw ng kanyang katawan. Mula naman sa terasa ay lumundag si Jerome sa dingding at mabilis na gumapang patungo sa bubong. Doon nagtagpo ang kanilang landas. Isa laban sa dalawa. Sa ilang minutong labanan ay tagilid ang sitwasyon ni Jerome. Batid niya na mag-asawang aswang pala ang mga kalaban niya. Sa hindi niya inaasahan ay nasipa siya sa tagiliran, dahilan upang tumilapon siya. Pababa naman sa bakuran, ngunit madali lang nakabalanse si Jerome at ligtas ito na lumapag sa lupa. Bumulusok naman ang pasugod na babae na agad hinampas ni Jerome ng tubo. Tumaginting ang ulo nito, dahilan upang tumagilid ang aswang at tuluyang bumagsak. Mabilis niyang hinablot ang nilalang at inundayan ng suntok. Nang mapansin niyang sumugod na rin, ang isa pa ay buong lakas niyang hinagis ang aswang sa kasama nito. Nawala ng balanse ang lalaking aswang at ang asawa nito ay pabagsak na, ngunit sinalubong ito ni Jerome
ng matinding pag-atake. Gamit naman ang matalas niyang kuko. Tumarak ito sa dibdib ng aswang at bago tuluyang bumagsak ay nahugot niya na ang puso nito. Napaangil ng malakas ang lalaking aswang. Pumaikot-ikot ito sa lugar bago tuluyang lumayo. Mga pag-angil ng paghihinagpis at paghihigante ang iniwan ng aswang na yun. Ibinaling niya ang tingin sa aswang na nakahandusay sa lupa habang unti-unting naagnas ang katawan. Sa pangalawang beses ay nanalo si Jerome laban sa mga aswang. Kinabukasan, naabutan ni Badong si Jerome na nakaupo naman sa may beranda. Oh, mukhang maaga kang gumising ah. Kamusta? May nangyari ba kagabi? Nandito sila kagabi, Manong Badong. Sa katunayan, napaslang ko yung isa. Mag-asawang aswang palang nag-aasik ng lagim. At yung babae yung napaslang ko. Nako, ganun ba iyo? Hindi ka ba nasaktan o anuman? Ayos lang naman ako, Manong. Pero yung asawa ng aswang, tiyak ba na babalikan ako nun? Alam mo iyo, ang mga aswang ay hindi titigil kapag hindi nakakapaghiganti. Kahit ubusan pa ng lahi ay hindi sila susuko. Tiyak na babalikan ka ng aswang. Ang malala pa nito, kung magtatawag yun ng mga kasama. Wala na akong magagawa, Manong. Kung ganun man, haharapin ko silang lahat. Jerome, iyo, pasensya ka na talaga. Nalagay tuloy sa alanganin ang buhay mo. Ayos lang po yun, Manong. Kayo po ang dapat mag-iingat palagi. Matapos ang almusal, ay nagpunta sa dagat si Jerome. Nais niyang makakita ng magandang tanawin din. Halos sa lahat ng oras ay sumasagi sa kanyang isipan ang itsura ng mga aswang. Habang nakatanaw sa malinaw na tubig, ay naalala niya si Wilson. Tiyak nang gagalaiti na iyon sa galit dahil hindi siya isinama. Pero wala pa naman siyang natatanggap na mensahe mula naman kay Wilson sa cellphone. Tiyak na wala pang alam yon at iniisip na nasa bundok pa si Jerome. Isang magandang desisyon ang ginawa ni Jerome na hindi na isama ang pinsan. Magiging sagaba lang yon sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Bago mag-alas 12 ay umusad na itong si Jerome. Binaybay niya ang tahimik na kalsada pabalik ng bahay. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaki, matipuno at maganda ang tindig nito. May katandaan na pero pulido pa rin ang pangangatawan. May dala itong sako na ibinaba muna at nagpapahinga sa lilim ng puno. Ngumiti at tumango naman dito si Jerome. Subalit isang diretsong tingin ang itinugon ng lalaki. Tila ba hindi ito natuwa sa ginawa ni Jerome? Ipinagwalang bahala na lamang niya ito. Sa iilang hakbang niya papalayo sa lalaki, ay napahinto siya at sa kanyang paglingon ay wala na ito sa lilim ng puno. Nakapagtataka dahil walang ibang daan kundi nakadiretso lamang. Nakaramdam ng kakaiba si Jerome. Tingin niya ay hindi ordinaryong nilalang ang taong yon. Gumuhit naman ang kaba sa kanyang dibdib at nagmadali na siyang umuwi. Oh iyo, nandito ka na pala. Tamang-tama, luto na ang pagkain. Salamat po, Mang Badong. Sabay na po tayo kumain. Hindi na iyo. Nauna na ako eh. Siya nga pala, kamusta? Hindi ka ba naligo sa dagat? Hindi na po, Manong. Nilasap ko na lang ang ganda ng tanawin. Pero nung pauwi ako, may kakaibang lalaki akong nakita eh. Bigla na lang siyang naglaho nang makalagpas ako sa kanya. Ganoon ba? Bukod sa aswang, wala na akong napansin na kakaiba dito, iho. Posible kaya na siya ang aswang? Dahil mukhang galit po siya sa akin eh. Binati ko pa nga pero nakasimangot lang. Huwag kang pakampante, iho.
Mag-ingat ka sa mga estranghero. Matapos ang tanghalian, ay pumasok na ng kwarto si Jerome. Nais niyang bawiin ang pagkapuyat kagabi. Sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, ay natagpuan niya ang sarili na nasa isang kuweba. Isang lugar na tanging mga ilaw sa gilid lang ang nagbibigay liwanag. Patuloy siyang naglakad hanggang sa nakita niya ang mga taong pusa na nakaupo palibot sa apoy. Isa-isa itong lumingon sa kanya. Tumayo naman ang pinuno ng mga ito at inabot ang kamay. Isang paanyaya na lumapit si Jerome. Nang mahawakan ni Jerome ang kamay ng pinuno, ay nakita niya ang isang tagpo na may pusa at kobra na nag-aaway. Pusa laban sa makamandag na ahas. Sa dulo ng labanan ay nanalo ang pusa. Tila isa itong pahiwatig na nagpapakita sa pambihirang katangian ng isang pusa. Nagising ang binata na naliligo sa kanyang sariling pawis. Agad naman siyang napabalikwas at hinihingal. Hinubad niya ang kanyang t-shirt na nooy basang-basa ng pawis. Maya-maya pa ay nagtungo naman siya ng banyo upang maligo. Matapos niyang maligo ay humarap siya sa salamin at tinitigan ang sarili. Nang biglang bumulaga sa kanya ang imahe ng isang taong pusa. Napasigaw siya at napatras dahil sa gulat. Agad namang bumalik sa dating anyo ang kanyang itsura. Muli siyang lumapit sa may salamin at kinapa ang kanyang muka. Dito ay bumaba siya at nagtungo sa may kusina. Doon niya natagpuan si Manong Badong na nagluluto para sa kanilang hapunan. Mang Badong, wala ka bang napapansin kay Lolo dati? Lalo na sa kanyang anyo. Sa kanyang anyo ay wala naman. Pero sa kilos, oo. Maraming beses ko siyang nakita na animoy isang pusa kong kumilos. Minsan pa nga nakita ko siya na tumawid doon sa itaas gamit ang mga kamay at paa. Parang pusa talaga. Tahimik at hindi mapapansin. Sa tingin mo ba, Manong, isang proteksyon din ang mutyang ito? Ayon sa iyong lolo iyo, proteksyon sa kulam at kahit anong masamang tangka ang taglay ng mutya. Kahit nga sa sakit ay maliligtas ka nito. Pero lapitin ka din sa panganib dahil may mga nilalang na nakakaramdam sa mutya mo. Kaya kahit may proteksyon ka, labis na pag-iingat pa din ang gagawin mo. Ganun ho ba, Manong? Sige po, tatandaan ko po yan. Kinagabihan sa mismong araw na yon, matyagang nag-abang na naman ang binata sa muling pagbabalik ng aswang. Pinaghandaan niya na ito ng gusto. Subalit umabot na. Nang 12:00 ng madaling araw ay wala pa rin ang aswang. Hindi rin niya nakita sa niyogan ang nilalang. Naghintay pa siya hanggang 2:00 ng madaling araw pero wala talaga. Pinakiramdaman niya ang paligid. Banayad at walang banta. Humiga na lamang siya at tuluyang natulog. Lumipas pa ang 2 gabi ay wala pa rin ang aswang. Subalit sa 3 gabi, habang nakahiga si Jerome, ay nakarinig siya ng kalabog sa bubong. Napadilat naman ito at marahang lumabas ng kwarto. Sa mga sandaling yon ay nakita niya sa pasilyo ang itim na pusa na nakaupo lang sa sahig at biglang tumingala. Nag-umpisa na ring dumaloy ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Jerome. Hudyat na may masamang nilalang sa lugar. Huminga ng malalim si Jerome at mabilis siyang lumabas mula naman sa terasa. Dinampot ang timba ng asin at mabilis na gumapang sa bubungan. Nagulat ang aswang sa kanyang biglaang pagsulpot. Kasunod nito ay inihagis niya ang asin na iyon sa nilalang, bagay na nagdulot ng pinsala sa aswang. Humihiyaw ito
habang nakaupong umaatras. Sinunggaban agad ni Jerome ang nilalang at nagpagulong-gulong sila sa bubong hanggang sa tuluyan silang mahulog sa bakuran. Lumagapak ang aswang, samantalang si Jerome ay banayad na nakalapag lamang. Nagpatuloy ang kanilang laban. Balak pa sanang lumipad ng aswang, ngunit nahila ng binata ang isang pakpak nito at agad pinunit gamit ang matatalas niyang kuko. Sa tagpong iyon, nakatalikod ang aswang at inundayan naman ito ni Jerome ng mga kalmot mula naman sa batok ng aswang pababa hanggang sa bewang. Pinilas ito ni Jerome. Labis na sumisigaw ang aswang. Nagtalsika na ang mga dugo at naramdaman na mismo ni Jerome ang buto ng aswang. Walang patid na pinagkakalmot niya ito hanggang sa bumagsak na ang nilalang. Hinawakan ni Jerome ang ulo nito at malakas niyang inihampas sa bato. Paulit-ulit hanggang sa isang napakalakas na hugot at napugutan ng ulo ang nilalang. Nangisay ang katawan nito bago naman naging abo. Pagsapit ng umaga, habang naglalakad si Badong papunta sa bahay ay napansin niya ang makapal na usok na nagmumula sa bakuran. Nagmadali siya at naabutan niya si Jerome pala, ang nagpapausok ng balat ng niyog. Aba, dapat sa hapon mo yang ginawa iyo. Sinadya ko talaga ito, Manong. Alam mo na, pampaalis ng masamang enerhiya. Bakit? May nangyari na ba kagabi? Meron, Manong. Napaslang ko ng isa pang aswang. Diyos ko iyo. Ganoon ba? Salamat naman. Sana wala nang kasunod pa. Hayaan niyo po, Manong. Mananatili pa ako dito ng 1 linggo upang bantayan ang baryo kung may kakaibang nilalang pa ba. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, iho. Malaking abala na ang nagawa ko sa iyo. Huwag niyo na pong isipin yon, Manong. Ang mahalaga, wala nang mag-aasik ng lagim dito sa baryo. Oo nga, iho. Eh ano na ba ang gusto mong ulam sa hapunan mamaya? Magsabi ka lang at gagawin ko. Nako, kahit ano na lang po. Ikaw na ang bahala, Manong. Gayunpaman, nanatili nga ng 1 linggo si Jerome sa bahay ng kanyang lolo. At sa awa naman ng Diyos, ay wala nang masamang nilalang ang nagpaparamdam. Sa huling gabi niya sa bahay, ay muling nagpakita ang pusa sa may pasilyo. Ang tingin nito ay hindi na katulad kung may panganib na mangyayari. Isang positibong tingin ang nagmula sa pusa. Ngumiti naman si Jerome at tumango. Agad namang tumayo ang pusa at tumalikod na sa binata. Sa may sakayan ng bus, 5:00 pa lang ng hapon ang oras ng biyahe. Sa mga naunang oras, ay naging banayad naman ang takbo. Makalipas ang 1 oras, bandang 6:00 ng gabi, biglang nagpreno ng malakas ang bus at nagulat ang lahat ng mga pasahero, pati na rin itong si Jerome. May isang napakalaking pusa pala ang humarang sa kalsada. Nang makita ito ni Jerome, ay tila dumiretso ang tingin nito sa kanya. Isang itim na pusa na kasinlaki na ng aso. Ang mga tingin nito ay katulad mismo sa itim na pusa sa bahay ng kanyang lolo. Isang tingin ng may panganib. Hindi maiwasan na magsigawan ang mga pasahero dahil isang masamang pangitain daw ang pusang itim. Pero sa kalooban ni Jerome ay isa itong babala na may malapit na aswang sa lugar. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad ang pusa at naglaho sa dilim. Nang mga sandaling yon ay napaisip ang binata. Kung kailan naman ay tumatakbo, ibig sabihin maiiwasan nila ang lugar kung nasaan ang masamang nilalang. Subalit tumatakbo sila, kaya ibig sabihin sa mismong bus naroroon ang aswang na yon. Umigting ang tenga ng binata
Alam niya na kasama nila ang aswang, ngunit hindi siya sigurado kung iisa lang ba ito. Tumayo naman si Jerome at nagtanong kunwari sa driver kung ilang oras pa ba ang biyahe. Pagbalik niya ay binaybay niya na ang buong bus. Iniisa-isa niyang nang tingin ang bawat pasahero hanggang sa nakaabot na siya sa dulo. Naroon ang isang matandang lalaki na tila sakitin at panay ubo pa. 3 lamang sila doon. Umupo naman si Jerome at pasimpleng nilagyan ng asin ang tubig at inalok ito sa matanda. "Atay, tubig po para naman gumana ang pakaramdam mo." Ngumiti ang matanda at malugod na tinanggap ang bote. Binuksan niya ito, ngunit tila may naamoy na masama at agad naman itong isinara. "Bakit po, itay? May masama ba sa tubig?" Nag-iba ang tingin ng matanda. Naging matapang at masama. Sa walang pagdadalawang isip ay hinawakan ni Jerome ang matanda. Sumigaw naman ito at umangil. Buong lakas na inihagis ni Jerome ang matanda sa may sahig. Nagsigawan na rin ang mga pasahero, ngunit napalitan ng takot ng umiba ang anyo ng matanda. Naging halimaw ito at bago pa man makasakmal ng biktima ay agad itong sinunggaban ni Jerome. Napahinto naman ang bus at doon sa bintana inihagis ni Jerome ang aswang. Wasak ang bintana at tumagos ang aswang. Sa labas ay nagpatuloy silang nagbuno. Sumigaw naman si Jerome at pinaandar na ang bus. Sa gabing yon ay muling nagwagi si Jerome laban sa aswang. Makalipas ang ilang minuto ay gumawa siya ng apoy sa gilid ng kalsada. Umaasang may masasakyan pabalik ng Benguet. Si Jerome na isang guro na ginawa ang dakilang bagay, ang magturo sa mga kabataan at ang magtanggol sa mga biktima ng masasamang nilalang. Nanatili siyang simple dito sa bansa habang ang pinsan niyang si Wilson ay nagpursige upang abutin ang pangarap na makapag-abroad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na wala talagang nakakaalam sa ating tadhana. Ang matagal nang gumugulo kay Jerome ay siya palang dahilan kung bakit siya naging antingero. Masasabi talaga na may malaking bahagi ang ating nakaraan para sa ating kinabukasan. Kayo mga kabaryo, ano ang naging aral ng kwentong ito sa inyo?